may kasalanan sila sa Panginoon. Iniwan nila ang Panginoon. Eh, pinabayaan ng Panginoon nung pinako sa krus. Ano ang umiisa sa kanila ang tumayo sa tabi niya? One of his best friend even denied him, and all of them scattered. In fact, they went in this room because they were still hiding because of their guilt. So dapat darating ang Panginoon, mabayaya, lingwan na, iniwan siya, pinabayaan siya. Natural lang, baka pagdating ng Panginoon, tama sila, baka pagdating ng Panginoon, sasabihin sa kanila, kayong mga walang utang, mga walang niya, kayong kaibigan, walang kwenta, kayong kaibigan, don't touch me, don't ever go near me again. But no, Jesus said, come, touch me. Parang sinasabi sa kanila, wala yun. Kalimutan nyo yun. Nakunuwaan ko kayo. Magkaibigan pa rin tayo. Ito mabaya. Ito may nagdaman. So come and touch me. They are words of forgiveness. We also deny the Lord. We also leave the Lord. We also hurt the Lord. But in spite of that, every day, every mass, every prayer, the Lord is the one making the initiative, coming to us, inviting us, come here, touch me. It's okay. Alam mo dagalan, alam mo sisipitan, alam mo tadalan, or whatever. Just come and touch me and receive my blessing and my forgiveness. That is the first good news this Sunday. Jesus, mabaya. Second, Jesus, maselan. Bago ang sunset sa bahay mo, darating yung mga bata, wow, ganda ng set natin, talong tayo, talong tayo, tumayo kayo, tapan mo ang plastic, bago enatal na, kayo, gano'n. Pagmasaya na, pagbago yung damit mo, wow, ganda ng damit mo, ay, huwag baka madumihan, mahalihan, signature yan. Kaya kapag bago yung sapatos, napakan natin, baka nila ikaw pagmasaya, gusto may nagdinatahan mo. Don't touch me, ibig sabihin, masaya ka. May mga lugar na mga exclusively for members only. For card holders only. They akala, sorry, they could not touch, they could only watch. But Jesus telling us, come here, touch me. Kung ito po sabihin, ibig sabihin, hindi masaya ang Panginoon. I am not exclusively for this group. Hindi na ito ang grupo na sila lang ang maliligtas. No? Hindi ba wala mga napakasungin yata ng Diyos nila, sila lang daw ang maliligtas at lang tayo masusunod. No! The Lord is not exclusive. The Lord is not masena. The Lord is not only for this. He is for everybody. Huwag mahiyato, huwag matakot. All of you come here and touch me, says the Lord. I'm not exclusive. I'm open to the public. I welcome everybody. This is the second good news this Sunday. Jesus, our Lord, masaya. Ang daming mamayaran ay sugat na. He is willing to be touched. As it were, telling everyone, I am open to all of you. Kahit magkaiba ang pananaw natin, kahit magkaiba ang pananaw natin, kahit magkaiba ang atin, kahit magkaiba ang pagkatao natin, I am open for you. You may come and touch me. Amen? Amen. Third, when Jesus asked His disciples to touch Him, parang sinasabi sa kanyang alagad, hindi ako kailanman nawala. Nandito pa ako. Yung kung may mga maliliit na bata sa inyo, siguro mas maunawaan ko rin ito. Iiwan mo yung maliit na bata na anak mo, pupunta ka lang sa kabilang kwarto, kapag nalaman ng anak na wala ka, sisigaw yan, Mami! Mami! They felt inuwan mo. And then when you hear the voice of the child, you would run ka, ay anak, nandito ako, hindi kita inuwan nandito ko. O touch Mami, nandito ako, I'm here. And Jesus telling His disciples, touch me, He is telling them, I am here. Akala kasi ng mga takip, nawala na, namatay na, inibing na, nawala na. Tapos na ang lahat, tapos na pangarap natin, tapos na lahat ang sinasabi niya, He is gone, He is dead. And then suddenly Jesus appearing, telling them, touch me, as it were, assuring them, I am alive, I am here, our love story will go on and on. Okay? I'm here for you. So these are the good news this Sunday.
somebody texted me last night, sabi niya, unless you do not have an intimacy with Jesus, nothing else matters. Lahat ng bagay, hindi magkakaroon ng kahulugan at kabunuan unless you have an intimate relationship with Jesus. And here is Jesus Himself inviting us to touch Him and have an intimate relationship with Him. Dahil kaya mabaya, kaya masaya, at kailanman, hindi niya tayo iniwan. Amen? Amen. Now, last point. Ano ang connection ng teach repentance and forgiveness of sins throughout the whole world? Bakit hindi teach the good news? Bakit hindi teach the faith? Bakit hindi teach about God the Father? Bakit teach about repentance and forgiveness by the touch? May kwento po akong nabasa minsan. May isang tao bumili ng isang unggoy sa palengke upang maging pet niya. So, nakakatuwa ng unggoy. Saya-saya. Kahit anong pinagaliwan niya, ginagawa niya. So, hinakawa niya ng unggoy, nilalaman niya, very conscious unggoy. Pero may napansin siya, kapag hinakawa niya sa tiyan yung unggoy at may kabaya, ano nagkakalit? No? Basta hawakan niya sa tenga, okay lang. Hawakan niya sa ulo, okay lang. Hawakan niya sa pisngi, okay lang. Pero pag bumaba yung kamay niya sa tiyan niya, wala yung unggoy. May kabaya, may kaseman. Parang don't touch me to them. So he's wondering why. Kaya pabibili lang yung unggoy. So, one time na natutulog yung unggoy, dahan-dahan pinagmas na niya. Sinilip niya. And true enough, his suspicions are right. Siguro yung unang nag-alala dun sa unggoy, tinali sa tiyan. Alam niyo mga unggoy, sa tiyan pinatali, hindi sa egg. Sa tiyan. Yan ang pinakamaling na bahagi. So tiyan. Tapos siguro nakalimutan yung alam ko yung tali. Lumaki yung unggoy. Pumasok yung tiyan, yung tali alam sa balat niya. Kaya very sensitive. Hawakan ko sa wala sa tiyan. So, ginawa niya, minsan, natutulog niya, dahan-dahan, gumawa ng mga layers. Kinaka siya. At nung nagagalan ng tayo, nahilog na yung suwad, hindi na naging masaya ng unggoy kapag ginagawa natin sa tiyan. When Jesus touched His disciples, as it were, He freed them from the bondage of sin. Tinanggal ang guilt, tinanggal ang kasalanan, upang tayo rin, kamukha ni Lord, pwedeng i-touch, hindi maging mabaya, hindi maging masaya.